Philippines won. So, nung sinabi sa inyong may ganong death match, Sobrang kaba dahil kung makikita mo yung bodybuilder na sobrang laki. Pwede niya akong buhatin, pwede niya kami itapon kung makipagbakbakan kami. wala kayong background sa bakbakan. Wala, yun po yung pinaka-hate kong gawin, like makipagbakbakan sa isang tao. Kaya nagko-crossfit ako kasi ayoko manakit ng tao. Pero ikaw ay isa ring registered nurse. Yes po. Akala ko athlete ang gusto mo, pero bakit ka nag-nurse? Actually, yung pagiging nurse po talaga, Oo. it's more of a stepping stone sana for US military. Makakarinig ka pa ng mga bash na parang naging instructor na lang. Correct me if I'm wrong, you're number 2 in the Philippines pagdating sa CrossFit? This year po. Pero before, nag-national champion na ako. Nakikita ko yung mga friends ko, nagpapalarong pambansa sila. Parang ako, kailan kaya? Everything happens for a reason. So, nandito ako, may purpose siya. Binaban ko talaga, kahit alam kong maraming hindi in favor sa gagawin ko. And happy naman ako na pinaniwalaan ko yung gusto ko. Hello po mga kapuso! Welcome to I Listen. Alam niyo po, kinikilig po ako kasi yung guest po natin ngayon ay isang atleta, tapos babae pa siya. Ako ay isang malaking fan ng mga strong women. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Kung napanood niyo po siya recently, si Lara Liwanag, ang ating clutch queen. Di ba? Yun ang tawag sa'yo. Sana. Nayaman ako na itawag sa akin, pero yun na po yung sinasabi na lahat. So si Lara ay lumabas sa Physical Asia. Yes po. Ikaw ang nag-represent ng ating bansa. Yes. Kasama si Manny Pacquiao, si Mark Mugen, Justin Justin Coveney, Coveney. Ray Kerubin, Robin Brown, and Justin Hernandez. Kung nanood po kayo ng series na ito, makikita ninyo si Lara doon sa isang episode, yung tinatawag na death match. Yes. Na talagang parang agawan ng bola Yes yung, po. yung nangyari. Ikwento mo nga sa amin yung strategy ninyo ni Robin nung time na yon. So, nung time po na yun, kasi ang pinaka-strategy namin is mauna si Robin sa bola. Kasi runner siya. Yes po. Oo. Yun talaga. So, ako parang, since yun yung advantage mo, might as well mauna ka kasi alam naman namin na parang kung sino mauna sa bola, mas merong advantage manalo. Kasi once na napunta ka na dun sa pit, Yes po. sa putik at Yes saka po. sa tubig, Yes po. naku, mahihirapan kang tumakbo doon. Yun po. Kaya sabi ko, bato Oo. mo na lang sa akin, tapos isushoot ko na sa goal. Problem is, pagpasok ko na sa pit, nakuha niya yung bola, lahat yung dalawang opponents namin, sumabay din sa Na kanya. mga wrestler ata. Ano po, bodybuilder and crossfitter. Yun, Okay. malakas na nagko-crossfit po yun. Wala kayong background sa bakbakan. Wala, yun po yung pinaka-hate kong gawin, like, may pagbakbakan sa isang tao. Like, kaya nagko-crossfit ako kasi ayoko manakit ng tao, yun talaga. Oo. So, Yes nung po. sinabi sa inyong may ganong death match, tas ang makakalaban ninyo ay malalaking Yes mga po. babae, So, parang sabi ko, sobra ba yung kaba mo? sobrang kaba dahil alam ko po yung crossfitter ng Thailand. 9 time or 10 times siya na national champion sa Thailand. Tapos kung makikita mo yung bodybuilder niya, sobrang laki. So sabi ko, pwede niya akong buhatin, pwede niya kami itapon, kung makipagbakbakan kami. Kaya sabi ko kay Robin, di ba sa mauna ka sa bola, same pa rin yung gagawin natin. Total, nung nakuha mo yung bola, nag-push ka na malapit sa goal natin. Yes. Hold na lang natin kasi nagagawa naman natin. So, lumusong siya ulit, nakuha niya ulit yung first touch. Problema, etong si crossfitter ng Thailand, nag-iba ng strategy. Hinatak niya yung paa ni Robin, papunta sa kabilang side, which is sa side nila. So parang ako, ano ba to? Ayaw nga namin manakit. Nung nakita kong nalulunod na si Robin, tinulak ko na yung crossfitter kasi kawawa na yung teammate ko eh. Kinakawawa mo na. Parang ganun. So nung nakahiga na lahat silang tatlo sa tubig, lahat sila nagka-countdown na. Oo. Alam kong medyo hopeless na kasi nandun kami sa side nila. Like, Yes, kung yes. na-maintain yung space, Yes. panalo sila. Yes. So lahat sila, 10, 9. Pagtingin ko sa timer, 6 seconds na lang. Sabi ko,
sa utak ko, gusto kong isigaw, Robin, bitaw mo yung bola, tatakbo ko na. Oo. Kasi wala nang balance lahat. Mm-mm. So ginawa ko, since siguro, hindi rin naman maisip ni Robin i-let go dahil Baka makuha pa. Oo. So ginawa ko, hinata ko ng malakas. Problema, nakita ko gumalaw lahat. So sabi ko, Lord, bahala ka na. Humatak ako ng 2 pa. Nung linagpasan ko na yung referee na nasa center line, sabi ko, panalo na kami kahit di pa nag-end yung timer. Kaya tinas ko na yung kamay ko. Anong pakiramdam mo noon nung finally sinabi kayo yung panalo? Parang ako sobrang naging proud ako sa team ko na naniwala pa rin sila sa amin na kaya namin manalo. Kaya nung yung last scene parang tumuro ako ng ganun. Oo. I was pointing at Mark na parang maging proud ka sa akin kasi I got you. Parang ganun pa yung feeling ko. Parang ang yabang ko pero nahirapan ako deep inside. Gusto ko lang pa-feel na parang kalma ka, kaya namin to. Pero na-eliminate din kayo. Yes po. Oo. And how did that feel? Alam naman namin na yung buong Pilipinas magiging proud pa rin kasi hindi naman po easy yung pinasok namin. So parang all out performance pa rin. Alam kong masusugatan kami or may possibility ma-injure. Pero we did it for the Philippines. Yun yung proudest moment na we did our best for the country po talaga. Lara, alam mo naman siguro nung natapos na yung competition na to, may ere na yung Physical Asia, Yes. nakikita mo na ang daming bashers pa rin ng mga kapwa nating Yes Pilipino, po. binabash kayo, mostly si Ray, Yes di po. ba? Parang, anong message mo dun sa mga netizens na gano'n, na binabash? I'm sure everybody did their best. Yes po. Mahirap kasing magsalita ng hindi ikaw yung naglalaro. Parang sila siguro yun yung point of view nila. Parang ano ba yan, umupo lang. Mm-mm. Pero kung makikita niyo yung setting, like sobrang dangerous din nung mismong setup. Mm-mm. Ano yun parang 2 floors na very steep. Imagine yung laki ni Ray, iaakit niya mag-isa. Mm-mm. Tapos yung di nakakalam, na sumakit na kasi yung back ni Raymond. Pero na-manage naman namin na mag-change ng strategy. And kung hindi naman nangyari yun, hindi yun naman kami makikita sa death match. Parang everything happens for a reason. Oo. Parang mas maganda sana kung parang i-support nyo na lang din yung team kesa yung parang ida-down nyo pa kami. Parang gano'n. Hindi naman kami magpa-perform doon na parang hindi magiging proud yung Pilipinas sa amin. Manalo, matalo. Puso talaga yung labanan. Correct. At panalo pa rin. Yes kasi po. you did your best. Yes And you raised our flag. Yes po. 'Di ba? The fact that you're there and maganda yung showing ninyo, maganda yung ginawa ninyo, 'di ba? Yes po. Everybody should be proud of that. Yes po. So, paano nagbago ang buhay mo pagkatapos nitong Physical Asia? Actually, hindi pa rin ako makapaniwala na parang sobrang daming napaproud dun sa ginawa namin ni Robin. Parang ako, sa lahat na nakakilala sa akin, parang sobrang simple ko lang. Like kung ano yung nakikita nyo dito, same din sa gym ko kapag nag-coach ako. Mm-mm. It's more of, hindi nga ako sanay na nakikipag-usap, lalo na sa inyong superstar. Like, out sa Grabe ano ko sa to. superstar. Hindi, out sa career ko yung ganitong Nora setup Honor, ko. charot. So parang ako, since alam ko na parang yun yung pinagdadasal ko na kay Lord na maging inspiration sa lahat ng tao, eto na yung way na i-give back ko kay Lord. Na parang to share my experiences, yung mga naranasan ko. Yes. Na He was there for me. Kahit anong nangyari, like good or bad, alam kong guided po ako. Yun ang maganda sa mga Pilipino eh. Yes yung po. may faith. Yes po, Diba? yun talaga. Yung may faith at may matatag na puso. Yes. Never say die kahit underdog ka. Tama, yun po talaga. 'Di ba? Yes yun po. yun ang turo sa atin, Yes 'di ba? Pero ever since ba athlete ka na? Competitive na po talaga akong athlete. Kasi yun yung dream ko talaga, like mag-compete international level na mag-represent for the Philippines. Amazing. Yes po. Nakuha mo yung dream mo. Nakuha ko siya pero hindi sa instant. Like nung bata ako, parang nakikita ko yung mga friends ko, nagpapalarong pambansa sila. Parang ako, kailan kaya? So nabigyan ako ng chance dun sa Ultimate Frisbee kasi nagre-represent sila ng national team. Kaso na-injure yung finger, something like that. Tapos lumitaw yung CrossFit. So nag-prep ako, ma'am, for 5 years. Hindi ako lumaban ng hindi ako ready. Yun yung mindset ko. Ang mindset ko talaga parang underdog na alam ko na meron pa ako room for improvement, merong progression lagi. So nung time na 2019, naging national champion ako ng Philippines and bound for CrossFit Games. Wow. So yun, parang worlds na siya. Like,
best ng country papadala nila. Dahil nag-pandemic, hindi na naman natuloy. So parang ako, okay, kung ano na ang plano ni Lord, basta tuloy ko yung coaching ko, yung pagiging athlete ko, only to find out, physical Asia ang kinalabasan na hindi ko in-expect. Yan. Pero, correct me if I'm wrong, you're number 2 in the Philippines pagdating sa CrossFit? This year po. Yes This po. year. Pero before, nag-national champion na ako. Before that, ikaw ang number 1. Yes po. Oo. Tapos, number 2 ang rank mo Ranking, ngayon. yes po. Pero pwede ka pang lumaban Pwede pa to po. regain that Yes number po. 1 spot. Yes po. Yun naman din yung yung mindset ko, parang nung nasa physical Asia ako, alam ko na merong mas magaling sa akin. At alam ko na yung CrossFit community, mas inaay nila sigurado na ba't hindi yung champion yung pinadala? Ba't Oo. ako, di ba? So parang ako, alam ko na yung ina-expect ko, pero sabi ko nga, everything happens for a reason. So nandito ako, may purpose siya. And yung nangyari po na deathmatch, I know na maraming na-move or na-inspire na tao with that. Maging national champion ka man or hindi, alam mo na meron kang matatouch na puso na tao once na napanood nila yon. Oo. Yes po. Pero ikaw ay isa ring registered nurse. Yes po. Akala ko athlete ang gusto mo, pero bakit ka nag-nurse? Actually, yung pagiging nurse po talaga, Oo. it's more of a stepping stone sana for US military. Pero your heart is not into it talaga. Hindi po talaga. So parang ako, since yun yung parang futuristic na magbibigay ng okay na source of income sa buhay mo, sa future mo, might as well settle kung saan yung parang safe, di ba? Since nung alam ko may bootcamp yung military, CrossFit ako. Kasi gusto ko ready ako pagpasok. Alam naman pagpasok ko, mahirapan pa ako, di ba? So parang sore. Laging sore yung move ko. Kaso nga po, dahil nagkaroon ako ng injury sa finger ko, hindi na ako natuloy sa military. Yun yung naging parang downside. Ano yun? Nilalagay ka lang ng Panginoon kung saan ka Yes talaga. po. So yung crossfitting, hindi talaga Hindi po siya plano. main. Hindi po siya main talaga. Parang paghahanda mo lang yan kasi ang mindset mo, magna-nursing ako, magiging part ako ng US military, Yes po. maghahanda ako, CrossFit muna ako. Yes po. Yun talaga. Yung pala yung CrossFit talaga ang para sa'yo. Yes po. Yun yung alam ko na ngayon na nare-realize ko na parang lahat tayo may plano si Lord. Parang Yes. wag ka na magmagaling. Dahil yung creator, siya nga yung may blueprint for you. You just need to move. Like, you do your work. Like, hindi ka naman pwedeng umupo lang, antay ng blessing. Kailangan mo pa rin yung mga trial and error sa buhay. So ako, hindi naman din ako like nasa physical Asia basta-basta. Madami din po akong pinagdaanan na hardships. There is a time for Yes, everything. perfect timing po talaga. Oo. Yes po. At saka, di ba may sinasabi palagi, let go and let God. Tama, tama. Ang sinasabi talaga doon ay maging bukas ang puso at maging bukas ang iyong isipan Yes po. for whatever comes your way. Kasi Tama. baka ito yung tamang path. Yes. Masyado ka lang nag-hold on to what you think is your path. Pero may iba palang landas ang Panginoon para sa'yo. Yes po. Oo. Pero anong sinabi ng parents mo nung sinabi mo ayaw mo na mag-nurse? So, at first, which is normal naman talaga, like, syempre, lahat ng parents naman, futuristic lang naman kung ano makakabuti sa bata. Oo. So, parang, paano yan? Kung ayaw mag-nurse, mag-medicine ka na lang. Kasi total, nasa family naman natin yung mga medicine. Kaya yung mga ibang tao, parang pag nakikita nilang fitness coach ako, makakarinig ka pa ng mga bash na parang, ano ba yan? Yung anak ni ganyan, naging instructor na lang. Pero ako, kahit na nakakarinig ako ng ganon, parang hindi ako nawalan ng pag-asa. Kasi ang nakikita ko naman, once na nakakatulong po ako ng tao, parang lalong lumiliyab yung passion ko na, go pa. Hindi ako napapagod. Like, nagko-coach ako everyday, nagtitrain din everyday, pero hindi ako nadidrain. Kasi alam ko din na nasa tamang daan ako eh. Sabi ko nga sa mga kakilala ko, kung mayaman lang ako, kahit na libre nga kayo lahat dito eh. Basta offer ko lang kayo ng fitness kasi gusto ko healthy tayo lahat. Yung gym namin, like, open siya for everyone. Regardless ka anong age mo, may background ka sa sports or wala. Gusto ko lang na you can start your fitness and maging healthy lang talaga. At saka, alam mo sa puso mo na ito yung gusto mong ginagawa. Totoo yan. Kaya kahit po ang daming parang, hindi, wag yan, dinaban ko talaga. Kahit alam kong maraming hindi
parang in favor sa gagawin ko. And happy naman ako na pinaniwalaan ko yung gusto ko. Oo, yung mga magulang na nakikinig sa atin ngayon. Alam ko meron tayong mga pangarap and we only want what's best for our children. Pero hayaan din natin yung ating mga anak na magkaroon ng freedom. Totoo. Kasi kahit na i-push natin yung mga pangarap natin para sa kanila, pag hindi sila masaya doon, Yes po. Kaya walang mangyayari. yung mommy ko po, kahit na ayaw niya yung nangyari sa akin, ngayon sobrang addict niya nagko-crossfit. At 64. No kidding! No kidding. Like, nag-handstand push-up siya. Nagko-crossfit ang nanay Nagko-crossfit mo? po. Yes po. Nakakaloka. Nagba-barbell, nagde-deadlift. Yun yung amazing sa kanya. Paano mo siya nahikaya? Parang sabi ko, Ma, hindi naman pwedeng puro ka lang Zumba or aerobics kasi you don't build muscle from that. Oo. Better if you can sandwich your strength training para Oo. nagbibuild ka na muscle tapos yung sa Zumba or aerobics nakuha mo yung cardio. Correct. So gusto kong mix ng dalawa. Correct. Kasi if you have that, you have your longevity talaga. Correct. Like you can delay your aging process, sabi ko. So yun yung goal ko for my mom. Like ma-delay yung aging process, ma-enjoy niya talaga yung life niya. Nakakaloka. Yes po. Ako, cardio girl lang ako forever. Tapos siguro mga 2 years pa lang akong natutong magbuhat-buhat. Tapos na-realize ko, less yung injury ko Tama, correct. sa cardio exercises ko. Tama. Less yung injury ko sa bike. Yes, po. Less yung injury ko sa run. Mas malakas nga lang ako kumain ngayon. Pero hindi ako kasing bilis mag-gain ng weight. Yes. Kasi nakaka-build ka ng muscles. Yes po, yes po. Oo. So parang mag-gym na rin po kayo. Yun yung talaga perfect, ma'am, na combination na hindi alam ng iba. Oh. You need your strength training talaga, lalo na ikaw, ma'am, triathlete ka. Hindi ka naman pwedeng puro swim, bike, run. Oo. Kasi walang ano doon, walang build na muscle. Oo. Okay yung cardio mo, pero asan yung magsusupport sa joints mo to prevent injury? Correct. Kaya you need Correct. to train your muscles na lumakas din sila. for At that. saka mga kapuso, wala pong edad ang gym. Yes. Oo. Tama. Kahit matanda ka na, ako the gym where I train in, parang naka-tailor fit sa ano yung kaya ko. Hindi ko kayang mag-squat, yan lang po muna ang gagawin natin. Kaya ko bang maglakad? Yung ganon, para lang mas agile ka, Yes mas po. mobile ka. Yes po. Yun Diba? talaga din po yung in-offer namin sa gym ko na inclusivity. Kasi before yung CrossFit, ito yung workout, lahat tayo, ito gagawin. Oo. What if naman sa mahina yung legs or may injury sa tuhod, papagawa mo ba yung squats? Oo. Hindi, di ba? Oo. So kami, pinapa-tailor fit namin, like modify po namin yung workout sa kaya mo lang. Para Nice. ma-enjoy nyo po yung workout, tapos eventually, maging part ng lifestyle. Kasi Yan ang talaga. fitness ay hindi lang para sa certain group of people. Tama. It's for everyone. Tama. Kahit gaano ka nakatanda. I understand yung gym mo, nagtitrain ka rin ng mga batang medyo kapos sa Yes, finances. Yes po. So, nag-start po siya because of Coach Heidelin. So, nakaklose Si ko si Heidelin. Heidelin Diaz, yung Olympian po natin, Oo. gold medalist. So, nakita ko yung passion niya na parang, nagkukwento siya kasi nung siya, hirap din siya sa training, di rin siya parang able na parang kumuha ng mga gamit or parang maganda yung training niya. Yun nga, sinabi niya sa akin na yung goal niya matulungan yung mga bata kasi ang daming may potential po talaga. Totoo Yes. yan. Sa Pampanga, gusto niyang gawin yung barn fitness na grassroots ng Heidelin Diaz Weightlifting Academy. So ako parang go. Kasi open naman din ako to support yung mga kids na alam kong wala silang capacity na mag-enroll, magbayad na membership. Yes. Kung naman nandun yung passion nila na mag-start sa sport, why not, di ba? Oo. So doon kami nag-start. Tapos hindi mo sila pinagbabayad. Hindi po. Ilan itong mga estudyanteng ito? Most likely nasa 8 po sila ngayon. Oo. Yan. Pero hindi lang po sila parang nagsistay sa weightlifting. Kahit anong ibang sports. Pero syempre, gusto ko makita na gusto talaga nila yung ginagawa. Hindi naman pwedeng libre ka na parang trip-trip mo lang gawin. Gusto ko na meron ka talagang passion for this one. Yan. Yun po Bakit talaga. mo ginagawa yun? Wala kang kikitain. Kasi nakikita ko po yung sarili ko sa kanila. As an athlete po talaga. Lalo na sa CrossFit. Wala naman funding dyan eh. You do it on your own. Kung meron kang family na magsusupport, good. Pero kung ikaw lang, kailangan mo ng funds para sa training mo, sa kakainin mo. Lalo na 80% sa pagiging atleta, nutrition talaga. 20% lang yung training. Kasi kung wala kang enough nutrition,
I don't think masusustain mo yung training mo. And speaking of support, Yes po. ito nakuha namin ito kasi for the 2025 national budget, ang Philippine Sports Commission ay ang budget na nilaan sa kanila ng gobyerno ay 725 million pesos. Sa unang pakinig, iisipin natin, wow, ang Yes. daming pera, 725 million. Pero ang totoo po niyan, noong last year po, the budget for the PSC was 1.1 billion pesos. So ang laki ng ibinaba Yes. from 1.1 billion pesos to 725 million. Pero it's really just a matter of priority, and Yes sadly dito sa bansa natin, hindi up there ang priority for sports. Ang dami pong magaling sa atin eh. Even 1.1 billion I think is really really small compared to how much other countries True. invest in their athletes. Totoo po yan. 'Di ba? Ang amazing nga lang na meron pa tayong mga atleta eh. Totoo. Pero po. yung mga atleta natin, sariling sikap, Totoo po. 'di ba? And how does that make you feel Ang daming bata na may potential. dito sa Pilipinas? Yes po, lalo na kung nakikita niyo yung mga ibang countries eh. Grabe naman sila, meron pang conditioning. Pag tinawag na conditioning, parang sports massage. In short, parang pag nag-training sa ulit, 100% recovered. Yes, Or yes. parang merong injury prevention. Mm-mm. Kung pwede lang sanang may ganong support, ang daming pwedeng mag-gold na bata from Philippines na hindi lang nabibigyan ng opportunity. So, yun yung sad part. Yung mga iba naman po na parang family na well-supported yung mga athlete nila, yun yung mga may privilege talaga. Pero ang dami din kasi na hindi naman well-off, pero magaling. So ang nangyayari ngayon, kung sino lang yung may kayang May kaya. pamilya, Yes po. ang nakakapagpatuloy ng kanilang dream na Yes po. pumasok sa sports. Yes po. Paano naman yung the rest of the Philippines na Yun walang nga po. kakayahan, Yes pero po. may talento? Kaya kami po, as much as possible, yun yung kaya namin i-contribute ni Coach Heidelin na yung free training. Tapos eventually siguro may mga tao na gusto din mag-support. Doon na lang din kumukuha. Like, pasalamat na lang sa mga nagsusupport na hindi na part ng government. Parang At gano'n. ang sayang kasi alam naman natin, lalo na kapag ang isang bata ay lumaki sa isang lugar na talagang may hardship, Tama. ang grit niyan, at Ibang ang level. puso niyan, ibang level. Hindi bigla-biglang mag-give up yung mga batang yan. Tama. Kasi may ipinaglalaban talaga. Yes po. So sayang kapag Yes po. hindi nasuportahan. In your own little way, tinutulungan mo itong mga batang to. Yes po. Iba din kasi yung mindset nila talaga. Yung sabi mo nga ma'am, very determined talaga. Parang to excel. Kasi parang hindi nga nabibigay sa kanila yan. Tapos binigyan mo sila ng ganitong Yeah. opportunity. Parang wow na sa side nila. So iba din yung grit talaga na manalo. Kasi alam nila na hindi naman basta-basta nakakakuha ng ganun na parang access sa isang gym or sa isang training. Na tipong kailangan lang nila ng support para sa training nila para mag-excel. Kung sana nakikita nyo po yun, like, marami tayong mapapadala na gold medalists pagdating ng Olympics. At your message to young women, lalo na yung mga batang babae. Kasi, syempre, alam naman natin, very patriarchal pa rin ang Pilipinas. Tapos sabi nila, mag-gym ka? Lalaki yung muscles mo, magmumukha kang lalaki. Di ba may Yes, so may ganyan pa notion rin na ganon. notion, di ba? I'm sure nakakarinig ka. Yes po. Ano It's ba mga normal. sinasabi sa'yo? Yun nga, ang masasabi ko lang guys, never stop sa training nyo. Tapos yung mga ayaw mag-start sa fitness dahil nga sa mga naririnig nila na magmumukha ka lalaki, hindi siya ganon. Kumbaga yung na-advertise nila na magiging muscular ka, siguro kung may mga supplements kang tinitake, pero ang gusto nilang naman maging strong kayo, maging fit kayo, parang hindi naman kailangan mag-build ka ng muscle para masabing strong ka. Parang ganon. At maganda pa rin may muscles, Yes. ha? Ano ba? Yes, ngayon, healthy ka kung meron ka muscle. Yan talaga. Yes. And strong is beautiful. Strong is beautiful. Parang huwag nyo nang isipin yung mga sinasabi ng ibang tao na parang, pag nag-gym ka, magmumukha ka. Hindi, kalimutan nyo yan. It's more of building confidence sa sarili mo. Kasi once na feel mo na may confidence ka, unstoppable ka sa lahat na pwede mong gawin eh. Yun yung Yeah. na-feel ko po sa akin dahil dati, sinasabi din nila, ano ba naman yan, ginagawa mo? Tapos, babae ka lang, tapos may mga lalaking mas malakas. Ba't ba pilit mong pinupusan? Parang ako, ito yung gusto ko eh.
Yes. Gusto ko din maging inspiration sa lahat ng, lalo na sa mga babae. Kasi kung kaya ko, kaya nyo din. So what's next for Lara Liwanag? Hanggang kailan ka magko-crossfit? Hanggat kaya ko. Dahil walang age sa fitness. Ano ang wish mo sa sports dito sa Pilipinas? Ano yung pangarap mo? Pangarap ko na mabigay nyo yung suporta na kailangan lahat ng mga Pilipino para makapag-produce tayo ng mga elite na atleta like magagaling like sina Coach Heidelin, yan, sina Carlos Yulo. Kaya mag-produce lalo na kung merong suporta po talaga sa gobyerno. So, sana po mabigyan nyo ng oras na tignan yung mga potential ng mga bata. At saka ang laki ng potential kapag dinevelop natin ng sports. Yes Kasi po. ang ating kabataan, mas mapupunta sa tamang landas. Yes po, tama. 'Di ba? Ang laki ng naidudulot ng sports. So, dapat talaga Yes po. masuportahan ito. And sports is for everyone. Yes. Babae, lalaki, bata, matanda. Tama. One final message to people who think na hindi naman ako cut for sports Yes. because I'm weak, lampa ako. Anong masasabi mo dun sa mga taong Ganun po. Yes po. ayaw mag-sports kasi parang it's not for me? I think iniisip nyo lang yun. Kasi ang daming ganyan na parang, hindi para sa akin yung sports. Pero once na na-try nyo and nakita nyo na may changes sa katawan, Mhm. like, na-feel mong lumakas ka, yun, from there, magsa-start ka ng, magpalakas, like, mag-focus pa sa fitness, maging healthy pa. Kasi yun din po yung, yun din yung parang hesitant yung tao. Ayaw lang nilang try. Try nyo na kasi parang, ang simple lang You build confidence from that. And I think, once na nandun na yon, hindi ka na magsa-stop sa lifestyle na ganito. Yes. Yes po. Ang unang-una, bumangon dyan sa kama, Yes. tumayo, maglakad lang muna. Lakad lang, tapos progression. Yes po. Just build it. Antayin nyo pa bang magkasakit kayo before kayo mag-take ng action? You can prevent naman yung mga ganun na illnesses and whatever with fitness. Kasi ito na yung simple na cost-effective or whatever na pwede nyong gawin. So, why not try, di ba? Do it for Do yourself. it for yourself. Yes po. Oo, do it for your health. Kasi Yes. kailangan. Maraming salamat, Lara. Thank you po, Miss Kara. Thank you very much for being an inspiration to a lot of young women and to a lot of Filipinos. Alam niyo po mga kapuso, may isang world leader na nagsabi, sports has a power to change the world. It has the power to inspire, the power to unite people, and the power to speak to the youth in a language only they can understand. So sana, marinig tayo ng mga kinauukulan na sana bigyan pa ng tuon at bigyan pa ng suporta ang ating mga atleta. Malaki po ang potensyal ng mga Pilipinong atleta. Sayang po kung hindi natin susuportahan. Buti na lang, meron pa rin mga nagbibigay ng liwanag sa ating mga atleta, katulad ni Lara Liwanag, Thank you na po. tumutulong sa mga batang kapuspalad na maabot ang kanilang mga pangarap. Maraming salamat, Lara. You are a strong woman and such an inspiration to all of us. Thank you po, Maraming Ma'am salamat. Kara. It's an honor. Ang lamig ng kamay mo. Kinakabahan po si Lara Liwanag. Dahil kausap ko po si Ma'am Kara. Yun talaga. Thank you. Salamat po. Ako po si Cara David at ito po ang I Listen